Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Tiningnan ng lahat si Daryl, tumingin sila na parang nakatingin sa isang demonyo. Ano ang ginagawa mo? Security. Tumawag ka ng security, itapon niyo sa labas ang tatlong ito. Mahahalatang natakot ang nurse dito. Pero kung titingnan, nakasuot lang si Daryl ng mumurahing damit kaya paano niya magagawang takutin ang lahat? Oo nga, ano bang problema mo para sumigaw ng ganyan sa isang ospital? Tama nang mahirap lang kayo, pero nagawa mo pa ring utusan ang ospital na gamutin ang tatay mo ng libre. Hindi na nakapagpigil pa ang ilan sa mga doktor at agad na nagsilapit para magaslita. Pagkatapos magsalita ng mga ito, higit sa isang dosenang mababagsik na mga security guard ang lumapit sa kanya. Kahit na nakasuot ng security uniforms ang mga ito, makikita pa rin ng malinaw ang maskulado nilang mga katawan. Nagkaroon din sila ng mabagsik at pumapatay na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at sapat na ang isang tingin para masabi na dating mga gangster ang mga ito. Nang makita ang mga security guard, sumigaw ang nurse at tumuro kay Daryl. Siya ang taong nanggugulo rito. Kinuha ng Donghai City Hospital ang lahat ng kanilang mga security guard sa Black Wolf Security. At sino nga ba ang humahawak sa Black Wolf Security? Sina Abay at Brandon. Kilala ang magkapatid na ito sa buong Donghai City. Mayroon pa bang iba na hindi takot sa kanila? Maraming malugar ang hinahawakan ng Black Wolf Security sa buong Donghai City. Kaya sino ba ang may lakas ng loob na manggulo sa lugar na ito? Naglakad palapit sa kanila ang head ng security sa ospital na si Alex Garfield na may bitbit na batuta. Pero habang palapit kay Daryl, agad itong natigilan sa sobrang pagkagulat. Siya po iyon, Mr. Garfield. Malakas na sumigaw ang nurse, gusto niyang ipagamot ang kanyang ama kahit na wala silang pera, pero nagawa pa nilang manggulo noong tanggihan namin sila. Ano? Naisip ni Alex na baka nagkamali lang siya ng tingin. Buwiset, ilang araw pa lang ang nakalilipas mula noong bantayan niya ang babae niyang boss sa isang kasalan at dito na niya nakita ang lalaking ito. Hindi ba't si Daryl ang isang ito? Ang ikalawang young master ng pamilya Darby. Nagawa pa nga nitong iligtas ang boss niyang si Abay. At ayon sa kanyang boss na si Abby, mayroon daw, hawak na isang mahiwagang pill si Daryl na tinatawag niyang Golly Pill. Mayroon itong kakayahan na palampasin ang sinumang nasa bottleneck ng kanilang pagpapalakas sa kasalukuyan nilang mga level. At kinakailangan nga rin ni Brandon ito para makatawid sa susunod na domain. Mr. Garfield, dalian niyo nang itapon ang mga ito sa labas, nanlalamig na sinabi ng nurse. Manahimik kang hayop ka. Sigaw ni Alex. Agad na natakot ng husto ang nurse sa sinabing ito ni Alex. Kuya Daryl, buong respetong sinabi ni Alex habang naglalakad palapit kay Daryl. Paumanhin dahil hindi ka nakilala ng nurse na yon, Kuya Daryl. Napakunot ang mga kilay ni Daryl ng husto. Hindi niya nakilala ang lalaki sa kanyang harapan, pero bakit siya nito tinatawag na Kuya Daryl? Pero hindi natin masisisi si Daryl kung bakit hindi niya nakilala si Alex, dahil masyadong marami ang mga taong umattend sa kasalang iyon. Kaya ang isang mababang tao, na katulad ni Alex, ay walang karapatang magsalita sa mga ganoong okasyon. Daryl. Sa mga sandaling ito narinig nila ang isang mahinhing boses. Tumalikod si Daryl at nakita ang isang napakagandang babaeng doktora. Tumayo ito roon suot ang kulay puti niyang coat habang nasusurpresang tinitingnan si Daryl. Kahit na nakasuot ng kulay puting coat ang doktora, malinaw pa ring makikita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Mukhang pamilyar ang doktorang ito kay Daryl, siya ay walang iba kundi ang Diyosang doktora na pumunta sa kasalan ni Jackson at Rebecca na si Shelly. Walang duda na kilala nga si Shelly bilang isang Diyosang doktora. Pero hindi niya nagawang iligtas si Abby noong magpunta siya sa kasal ni Jackson gamit ang mga tanglay niyang kaalaman sa medisina na nagawa ni Daryl na siyang sumurpresa sa kanilang lahat. Ilang araw na ang nakalilipas pero punong-puno pa rin ng curiosity si Shelly sa lalaking ito. Dito na napansin ni Shelly ang nakahigang ama ni Daryl sa koridor ng ospital, mahahalatang nagkaroon ito ng isang biglaang atake sa kanyang puso. Dito na lumapit ang ilang tao at dalawa sa mga ito ang nakakilala kay Daryl. Hindi ba't ito ang nakikitirang manugang ng mga lindon? At iyon naman ang kanyang mga magulang.
CSK, nagkaganyan na ang kanyang ama pero hindi pa rin niya magawang bayaran ang pagpapagamot dito. Hay! Huwag na nating pag-usapan pa ito, masyado na silang kaawa-awa. Ang kaawa-awang sitwasyon nilang ito ay maikakabit lang natin sa kaawa-awa niyang mga ginagawa sa kanyang buhay. Narinig ng lahat ang usapan ng mga tao sa paligid pero hindi ito pinansin ng walang pakialam na si Daryl. Tumingin siya kay Shelly at sinabing, "Kumusta na ang papa ko, Dr. Sullivan?" Hindi stable ang kondisyon ngayon ng pasyente, kaya kinakailangan na niyang maoperahan ngayon din. Sabi ni Shelly na may bagsak na mukha matapos tingnan ang kondisyon ni Daniel. Kung ganoon ay kakailanganin ko ang tulong mo, Dear Sullivan. Nababagabag na sinabi ni Daryl. Nagpakita rito ng pagsangayon si Shelly at agad na nagutos sa mga katabi niyang nurse na dalhin si Daniel sa operating room. Pero hindi pa po siya nakakapagbayad para sa operasyong ito, Dear Sullivan. Sabi ng nurse mula kanina na hindi nakapagpigil sa kanyang sarili habang namumuhing hinuhusgahan si Daryl. Paano nagawa ng isang walang kwentang kagaya nito na makilala si Dear Sullivan? Mukhang binigyan ni Daryl si doktora ng isang hypnotic potion para lang magamot ang kanyang ama ng libre. Nang marinig ang mga sinabing ito ng nurse, agad na nagsimula sa kanilang mga bulungan ang mga tao sa paligid. Hindi man lang siya makapagbayad para maipagamot ito, wala na silang pag-asa. Narinig ni Shelly ang usapan ng mga tao sa paligid at malalim na tiningnan si Daryl gamit ang kanyang mga mata. Okay lang iyan, tulungan na muna natin siya, naniniwala ako sa kanya. Noong nasa kasalan ni Jackson si Shelly, narinig niya na si Daryl ang ikalawang young master ng mga Darby at nagbigay ito ng $3 billion para makabangon ang kanilang pamilya sa pagkalugi. Umaabot lang sa $700,000 ang halaga ng operasyong ito, kaya paano itong hindi mababayaran ni Daryl? Dito na nakaramdam ng pagkabagabag ang nurse. Mukhang isang mahirap na tao lang ang lalaki sa kanyang harapan, kaya paano siya nagawang makilala ni Dear Sullivan? Masyadong naging mabait dito si Dear Sullivan. Dahil sa sandaling gamutin niya muna ang hampas lupang ito, at hindi ito makapagbayad sa sinisingil sa kanyang bill ng ospital, siguradong si Dear Sullivan ang mapipilitang magbayad ng $700,000 na bill nito pagpapagamot. At dahil nagpumilit si Dear Sullivan na gawin muna ang operasyon, hindi na nakapagsalita pa ang mga doktor at nurse na tumututol dito, agad na kumilos para dalhin si Daniel sa operating room. Huwag kang magalala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para iligtas ang iyong ama. Sabi ni Shelly kay Daryl habang sinusundan ang mga medical staff papasok sa operating room. Phew! Dito na nakahinga ng malalim si Daryl na umupo sa tabi ng kanyang ina. Ma, paano ito nangyari? Hindi ba't dumiretso na kayo sa mansyon para bisitahin ang pamilya natin? Hindi na makapagpigil pa si Daryl na agad nagtanong sa kanyang ina. Nananatiling malusog ang katawan ng ama ni Daryl kaya bakit ito biglang magkakaroon ng sakit? Napabuntong hininga si Luna at hindi sinagot ng direkta ang tanong ni Daryl, at sa halip ay tiningnan nito si Daryl at nagtanong ng Daryl, tapatin mo nga ako, ano ang ginawa mo sa kasal ni Jackson? Nagulat dito si Daryl na nagsabi ng wala akong ginawa na kahit ano. Habang nagsasalita, hindi maiwasan ng isip ni Daryl na maalala ang tungkol sa 8-diagram na salamin na kanyang ipinatanggal sa mansyon. Hindi kaya naapektuhan din ang kanyang ama ng salaming iyon? Imposible, mga babae lang ang tinatarget ng masamang espiritu na iyon. Kahit matanda na ang kanyang ama, mayroon pa rin itong lakas na parang isang binata. Kaya sa ilalim ng pangkaraniwang mga pagkakataon, hinding-hindi ito mahihimatay ng dahil lang sa masasamang espiritu. Habang nag-iisip ng malalim si Daryl, hirap namang sinabi ni Lina na, ayon sa kanila, ginahasa mo raw ang asawa ng bagong kasal na si Jackson. Nakipagtalo kami ng papa mo kaya siya hinimatay. Ano? Ginahasa ni Daryl ang asawa ni Jackson. Saan naman ito nagmula? Sa loob ng isang sandali, tuluyang naging blangko ang isip ni Daryl habang naninigas ang buo niyang katawan. Nagkakamali po yata sila maumalis na ako bago pa magdilim sa kasalan ni Jackson. Dito na nakahinga ng maluwag si Luna. Naniniwala kami ayon ng papa mo, pero pinagpipilitan nila na ikaw daw ang may gawa nito. Ito rin ang sinabi maging ng kapatid mong si Jackson. Nagsara ng husto ang mga kamao ng magsasalita na sanang si Daryl nang maglakad ang isang middle-aged na lalaki palapit sa kanila. Bakit napakarami ng mga tao rito ngayon? Anong nangyayari? Siya ang chief of staff ng ospital na si Richard Stone.
Mabilis siyang binati ng medical staff na agad namang nitong sinagot ng ilang maiksing mga salita. Ano? Nag-perform ng operasyon si Shelly nang walang paunang bayad. Hindi ba problema ang isang ito? Napakunot ang mga kilay ni Richard na nagutos ng dalian niyo, tawagin niyo si Shelly para sa akin. Alam niya ang rules ng ospital na ito pero nagawa pa rin niyang gumawa ng ganoong klase ng pagkakamali. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gawin ito? Tumingin ang medical staff sa orasan at nagdalawang isip. Chief, mukhang nagsimula na si Director Shelly sa kanyang operasyon, kaya sa sandaling tawagin naming siya, natatakot kami na baka. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, tumitig ang chief sa medical staff at sinabing ano naman ngayon kung nasa gitna siya ng operasyon. Inuutusan ko siyang tumigil ngayon din. Ikaw ba ang magbabayad ng 700,000 na halaga ng operasyong ito sa sandaling matapos ito? Tingnan natin kung sinong hayop ang maglalakas loob ng pumasok doon. Sa mga sandaling ito, tumayo si Daryl nang may nanlalamig na ekspresyon sa kanyang mukha. At sino ka naman? Hindi natutuwang sinabi ni Richard. Ang taong inililigtas sa loob ng operating room ngayon ay walang iba kundi ang ama ko. Tiningnan ni Richard mula ulo hanggang paa si Daryl habang tumitingin ng ilang beses sa mukhang simpleng si Luna. Dito na siya nanlalamig na tumawa at sinabing mukhang mga kamag-anakan nga kayo ni Shelly na sumubok na pumasok sa backdoor ng hospital tama. At makatanggap ng serbisyo naming ng libre, hindi ba? Nangangarap ka yata. Karapat-dapat ka ba sa ikot na sinusuot mo ngayon? Hakbang ni Daryl na may nagliliyab na mga mata. 700,000 ang medical fee tama. Clap! Ibinato ni Daryl ang isang bank card na kanyang hawak sa katawan ni Richard. Ha? Ito ay ang black card ng Amethyst Bank. Naramdaman ni Richard ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang katawan. Wala namang naging reaksyon dito ang mga doktor at nurse sa paligid. Hindi nila alam ang tungkol sa black card, pero paano ito hindi malalaman ng isang kagaya ni Richard? Pero, ang isang lalaking kagaya ni Daryl ay pwedeng magkaroon ng isang black card. Sino sa amin ang sinusubukan mong lokohin gamit ang peking black card na ito mula sa Amethyst Bank? Nanlalamig na tumawa si Richard matapos makabalik sa realidad mula sa kanyang pagkakagulat sa ibinatong bank card ni Daryl. Matapos nito ay agad niyang sinabi sa medical staff na nasa tabi na kunin niyo ang card na ito at tingnan kung mayroon ba itong laman. Habang kinukuha ng medical staff ang card, tumawag si Richard ng dalawang mga gwardiya sa ospital at sinabing bantayan niyo siyang maigi. Huwag niyo siyang pakakawalan mamaya. Sa mga sandaling ito, sigurado si Richard na isa lang ito sa mga ginagawang panloloko ni Daryl. Nakapagdesisyon na siya. Sa sandaling makumpirma nilang peke ang black card na ito ng Amethyst Bank, agad siyang tatawag ng pulis. Hindi nagtagal, ibinalik na rin ng medical staff ang bank card. Hello sir, ito na po ang inyong bank card, kasama ng resibo mula sa inyong payment. Naglakad ang medical staff palapit kay Daryl, naging kabaliktaran ang naging trato nito kay Daryl kaysa sa ipinakita nitong pagtrato kanina, na puno na ito ngayon ng paggalang. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.